Shalom. So, isang pinagpalang araw sa ating lahat. A blessed Wednesday to all. The gospel reading of today is taken from John chapter 3 verses 16 to 21. Glory to you, Lord. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So it is a very famous gospel reading. Actually, itong background ng picture ko is ng green screen ko is yung Katedral ng Molo, St. Anne. Katedral ng St. Anne. So, sa Molo, Iloilo. And then, kahapon, dun sa bandang harapan noon ay may nagpipreach. At isa nga sa pinag-preach niya is yung John chapter 3, verse 16. John 3:16 ay halos lahat ng mga sekta, maging sanggol na bata, mga 3 years old or 5 years old, memorize ng mga taga-ibang sekta yan. Maliban sa atin sa Catholic Church. Yung bata ngayon ay mas magaling mag-ML or maglaro online kaysa sa mga verse sa Bible or mga basic Catholic prayers natin. Even yung mga matured na mga Catholic ko na, kahit walang halos iba nga, hindi nila talaga memorize itong John 3:16. Ano yun? Sige, kung may nakamemorize, taas kamay, thumbs up kayo. So, hindi memorize yung even John 3:16. Pero of course, tayo na mga Kristiyano, tayo na mga Katoliko, hindi na natin dapat alam kung hindi na natin siya dapat memorize, but of course ay alam natin kung anong ibig sabihin nito kahit paano. Excuse me. So kahit paano dapat alam natin kung bakit ano tong John 3:16 na ito. Kasi maraming mga nagpipreach sa atin ng ganito, John 3:16. Gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung naka-attend tayo kahapon ng banal na misa or nakapakinig tayo nakapagbasa tayo ng ebanghelyo, maintindihan natin itong John 3:16. And then kailangan let us step backward, going kung ano yung pinagmulan. Bakit isinugo ang Panginoong Jesucristo? Bakit nga ba sinugo ang Panginoong Jesucristo? At bakit hindi na lang ang mga propeta? Although mga propeta, di ba, ilang beses silang sinugo, pero para magpadala ng mensahe, not to offer themselves. Kasi kung ang mga propeta lang or isugo lang ang mga propeta, marami nang pinadala ang Diyos. Pero ano ba primarily ang reason why the Lord Jesus Christ being sent to the world by the Father? Ano ba yung ibig sabihin? Ano ba yung dahilan? Hindi dapat natin memorize ng itong John 3:16. So, kung let us step backward or balikan natin ang pasimula kung bakit kinakailangan isugo ang Panginoong Jesucristo,
At sa pagsusugo sa Kanya ay kinakailangan nating sampalan at talayanan siya, tanggapin siya, kilalanin siya, ay kung malaman natin kung bakit, anong dahilan kung bakit siya sinugo, saka natin na ma-appreciate sa ganun pala yun, yung John 3:16. Hindi lang natin siya memorize sa utak natin, pero alam natin kung bakit, anong dahilan. Okay. So, ang dahilan is, kung titingnan natin, kung babalik tayo sa pasimula, kung let us go backward, nakita natin na kasi kung titingnan natin, nung nagkasala ang tao, sinabihan sila, di ba, kung balik tayo sa creation event, hindi na natin babasahin, kayo na lang bumasa from Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 3. Di ba, pinagsabihan sila that every fruit-bearing tree ay makakain ninyo sa halamanan ng garden, but not that one other fruits na ipinagbawal sa kanila. So, hindi naman sinabing mansanas yun. So, hindi naman sinabing apple. So, but, dumating ang tukso, tinukso ang babae ng ahas, ng demonyo, na ganyong ahas, at tinukso ang babae. Mabalikan natin doon, di ba? Kaya dapat aware tayo, mga kapatid. Kung babasahin natin yung sinabi ng ahas doon, ay tinwist niya ang sinabi ng Diyos sa babae. Balikan kaya natin. Or read it for yourself. Pero let us try to look also here kung ano yung sinabi. Para makita natin at ma-realize natin na pwede rin pala mangyari sa atin ito. Dapat alam natin, maging aware tayo sa teknik or taktika ng demonyo sa ating buhay. That everyone who might see it will not die after they were eaten of a venomous snake in the wilderness. Then, if they truly can be truthfully read the entire Bible, we can see in 1 Kings chapter 6. Dito sa Genesis chapter 2 verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, ito yung version na ginagamit ko ng Bible. Manually, version. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kakainin mo iyon ay mamatay ka. Then, diretso tayo sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse 1. Ang ahas ay pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, totoo bang? Tiktot totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kakainin ang anumang bungang kahoy sa halamanan? So therefore, may napansin kayo? Sa instruction ni Lord, only one fruit-bearing tree na hindi dapat kainin yung kanyang puno, yung kanyang bunga na nagbibigay ng kaalaman at karunungan. Pero pagdating dito ni Satanas, sabi niya, ang ahas, sabi niya, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Anumang bungang kahoy sa halamanan ang sinasabi? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin. Hinihipuin man ang bunga nito, kung kami raw ay kakain ito, mamatay kami. So, verse 4, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Ayan. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyan, ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. You see? Take note. Tinwist niya yung unang statement, then naging start of conversation. Then, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, sa palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahanga-hanga maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. So, noong panahon, mga kapatid, take note, noong panahon na
Ang babae na sa halip ang pakinggan ng Diyos at ang ahas, ang demonyo ang kanyang pinakinggan, ay tinalikod niya ang kanyang sarili sa Diyos at humarap sa demonyo at pinailalim ang kanyang leeg But we Catholics sa yuk did not ng demonyo. separate these two because So, woman or tinalikdan niya ang Diyos. Supposed to be, kung ang Diyos property ay kilala niya, hindi niya dapat sundin ang Diablo. God. So the fact na sinunod niya, natukso siya doon na para kayong maging Diyos. That is why we separated the two. She desires power. Covet thy neighbor's wife. Maganda sa paningin, lust of the eyes. We separated Masarap, appetite. not equate the woman, the wife, to the At magaling yung karunungan para kayong maging Diyos. They desired to be like God. likeness of God. You have to remember that. That is why our And verse 6, Genesis 3:6, ang punong kahoy na pakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap. Ang bunga na ito, naisip din niya kahanga-hanga ang maging marunong. but the Lord Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon na sila ng pagkaunawa. telling us that there's a lot of Matapos kumain noon, in the temple. kumain. Noon nila na lamang sila hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtaghi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. You will read it through. And I So know you you see, read it already. They turned their back to God. Of the Lord. Filled. At anong sinabi ng Diyos is, It is not kapag kinain nyo yan, abomination mamamatay kayo. despite it Namatay ba sila? of carved in. Yes, they are. They were separated. Actually, ang kamatayan, isa sa kahulugan ng kamatayan is separation from God. Kung susundan natin, the continuous need, ibasahin natin ang tuloy-tuloy ito, basahin nyo na lang challenge ko, Do not is make this a because of that, recant. pinalaya sila sa Garden of Eden. Do not be Ang Garden of Eden symbolizes of the presence of God. that says in So they were separated from God. Namatay sila. is a liar. Nahiwalay sila sa presensya ng Diyos. Napalayo sila sa presensya ng Diyos. Kasi sila mismo nagtalikod Stay away from lies. sa presensya ng Diyos. Sila mismo ang umalis. Then they really died. Kaya nga, pagdating doon sa sa Romans chapter 6 verse 23, memorize din ito ng mga Baptist, mga ibang mga Protestante. Sa King James Version sabi doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Nung nagkasala sila sa Diyos, they died before God. Kaya nga pinalaya sila doon. Pero kung titingnan natin, balikan natin yung Genesis chapter 3, isang kagandahan lang ng Diyos is, prior sila paalisin, di ba nagtagni-tagni sila ng mga dahon ng igos, ng punong kahoy para ipagtakip sa kanilang katawan. But God provided them yung balat ng hayop para itakip sa kanilang kawalang saplot. Ano ang ibig sabihin nun? Ipinakita na, dinemonstrate na ng Diyos na sa kanyang, para mapagtakpan ng pagkakasala ng tao, is nagpatulo siya ng dugo. Kasi before you can get the skin of an animal, you need to kill it. God made a sacrifice for them to be covered by their shamefulness, yung sa kanilang kahihiyan. Then kung titingnan natin doon sa Genesis chapter 3 verse 15, makikita na natin doon yung binanggit ko rin yesterday, yung tinatawag na proto-evangelium. Yung tinatawag ng Catholic Church na proto-evangelium, the first gospel, the first good news. Yan. So, then, makikita natin, simula noon, para temporarily, makapag-commune, mapatawad ang mga pagkakasala ng tao,
Simula noon, maging sa Genesis chapter 6, di ba? Si Noah, maging si Abel at saka si Cain. Nung nag-offer si Cain ng mga gulay-gulay, hindi kinalugdan ni Yahweh. Nung nag-offer si Abel ng kanyang mga alagang hayop, ay kinalugdan ng Diyos. Di ba? Nakita na natin. Then, after that, is dun sa Genesis chapter 6, umpisa na makikita, and dun succeeding story, yung salvation history, makikita natin na nagpapakita na ng pagbabadya ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos ng pagliligtas. Inuna niya nga binanggit yun sa Genesis chapter 3 verse 15. Then makikita din natin doon yung gesture na ginawa ng Diyos doon ginawa niyang gesture doon sa Genesis chapter 22. Paglalarawan ng pag-aalay ni Abraham na supposed to be nung iaalay niya sa Isaac sa pagsunod niya, sa pagmamahal niya sa Diyos. Nung iaalay niya na sana si Isaac ay may nagpakita na isang karnero o isang lamb or tupa na nasabit ang sanga sa isang puno. At yun ang inihandog niya instead of his son Isaac. So makikita natin doon. And then, kalaunan, unti-unti, makikita natin kung babayin natin, kung nabasa natin ang buo, ang Old Testament, unti-unti makikita natin na bakit there is a need that His only begotten Son, yung sinabi sa John 6:10, our Lord Jesus Christ, ay kailangan magkatawang tao. Bakit sinabi doon? So dapat hindi lang natin alam kung bakit itong memorize na natin ang John 3:16, but we do not know the reason behind. So ginawa doon. Then later, unti-unti makikita natin kung binabasa natin ang Old Testament. Take note nung nagkasala ang tao before God, hindi naging sapat yung sorry or hindi naging sapat yung napalayas sila. God wanted them. God wanted us to be back to Him in His presence. So siya yung nag-i-initiate ng moves. Ang Diyos mismo nag-i-initiate ng moves para babalik tayo sa Kanya. Kasi kung titingnan natin doon sa 1 Corinthians chapter 15, sabi dito ni St. Paul, ito sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So you see? So, champagne lady. I have not phrase po, laiko lang po ako. But at least I am trying to share a little knowledge para kung sakali ay makatulong din kahit papano kung para at least mag-motivate din to sa nakikinig na isi-share ninyo kung ano yung sinasabi ko. Hindi, sana mag-motivate to sa inyo to ask para tumanong sa mga pare. Padre, may narinig ako sinabi na ganito, totoo ba? At least maging motivation yun. So kung meron na akong mga pagkakamali or sakaling may mga masabing mga akong mali, ganda na tawag na Ecclesia Supply. The church will supply. So siguro wala namang kahit papano ay iiwasan din natin yung mga doctrinal error. Hindi naman natin kinokontra yung doktrina ng simbahan. So dito makikita natin na
kung paano dahilan sa pagkakasala ni Aban ay na-contaminate din tayo sa kanilang kasalanan. Kasi tayo, offspring tayo nila eh. Basta nandun yung contamination. Then kung makikita natin, then later, di ba? Makikita natin doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Yan na. So maintindihan natin later unti-unti na ang Panginoon Kristo ay hindi pwede na tao lang. Kung tao lang siya, kahit umanib ka pa sa iglesia na nakapanghalan sa Kanya, kung tao lang yung pagkakilala mo sa Kanya, hindi ka maliligtas. At hindi ka maliligtas ng dugo na inalay niya kung tao lang ang Panginoong Kristo. Kasi sabi dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, actually ang high priest na si Eli, yung kausap niya dito is si Samuel. Pero doon sa 1 Samuel chapter 2:25, parang katulad ni Caiaphas, nung nagsalita si Caiaphas without knowing na nagpo-prophecy na pala siya. So, kay Samuel or Eli here spoke to Samuel, sabi dito, sa 1 Samuel 2:25, basahin nyo, tingnan nyo, makikita nyo, maintindihan nyo, ganun pala. Sa 1 Samuel 2:25, dito sabi niya, if a man sins against another man, one can intercede for him. If a man sin against another man, one can intercede for him with the Lord. But if a man sin against the Lord, who can intercede for him? You see? So kung magkasala tayo sa ating kapwa, maaaring may mamagitan sa atin para pagkasunduin tayo. Pero kung magkasala tayo sa Diyos, sino ang mamamagitan para pagkasunduin tayo sa Kanya? Para ipagkasundo tayo sa Kanya. Kapwa din natin tao mag-intercede for us to God? No! He is also human. Contaminated siya. May kasalanan din siya. Kaya nga kung palalimin pa na natin, kaya nga totoo yung Immaculate Conception. Although hindi din topic natin. Totoo ang Immaculate Conception. Kasi kung hindi pinrefer si Mama Mary, hindi siya naligtas prior siya may panganak, ay ano ang mangyari sa Panginoong Kristo? Makukontaminate ang Panginoong Kristo at hindi siya magiging karapat-dapat. Pero ano na yan, different topic na yan. So 1 Samuel 2:25, very clear na kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaaring may mamagitan. Pero kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang maaaring mamagitan? Kaya nga hindi pwede maging tao ang Panginoon Kristo. Na tao lang siya. Kapag ang paniwala mo ay tao lang siya, hindi ka maliligtas sa kanyang dugo at nang maging ng kanyang iglesia o ng kanyang simbahan na ipinangalan sa kanya. So it's very clear. Then, makikita natin doon sa Psalm 47, sa Psalm 49 verse 7, makikita natin doon na bakit na kailangan ang Panginoong Kristo ay hindi lang basta tao, kundi nagkatawang tao. Ibig sabihin, He has other nature prior siya maging tao. Sa Psalm chapter 49 verse 7 to the following, ito sabi dito, sa Tagalog basahin natin. Sa mga foreigner maaari na sumusbaybay sa atin. Hope they can follow us. Okay, Psalm 49 verse 7 to 10. It says here, hindi kaya na sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas,
gaano man ang halagang hawak niya, hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi mapasadlak. So you see, hindi natin kayang tubusin noong isinuko nila ang kanilang sarili dahil sinunod instead na sundin nila ang Diyos ni Eva at Adan, ay ang diablo ang kanilang sinunod. Sinuko nila ang karapatan nila. Sinuko, parang isinangla nila. So, since isinangla nila yung karapatan nila, isinangla nila yung sarili niya sa diablo, then ang redemption ng kanilang pagkasanla ay hindi basta-basta. Hindi pwede na dugo ng tao makatubos sa kanila sa pagkakasala ng ating mga magulang. Nung instead na sundin nila ang Diyos, ay sinunod nila ang diablo. Pinailalim nila, isinangla nila ang karapatan nilang ito. They were enslaved by the devil. They were enslaved by sin. At hindi pwedeng matubos ng dugo ng isang tao ang ganung uri ng pagkakasala. Kaya very clear sa Isaiah, sa Psalm 49 verse 7 to 10. Kasi, sabi doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung mabasahin natin yung Hebrew chapter 9, maintindihan natin doon na sa verse 22, sapagkat walang kapatawaran ng pagkakasala kung walang pagbububo ng dugo. At ang pagbubo ng dugo na ito ay hindi dugo ng tao or ng kordero. Kaya kung babasahin natin Hebrew chapter 9, very clear doon. Basahin natin. So, kung ang Panginoong Jesucristo tao lang na nag-alay ng kanyang buhay, walang kahalagahan yung dugo na yun. Hindi ka maliligtas doon kahit umanib ka pa sa itanayo niyang iglesia. Kung tao lang siya, hindi ka maliligtas. That is the very hard truth. Kaya kawawa yung mga tao na nasa iglesia daw sila ng Panginoon, pero tao ang pagkakilala sa Panginoon. Then how can the Lord Jesus Christ na tao makaliligtas sa'yo? No way. Okay? Sa Hebrew chapter 9 verse 22, ayon sa kautosan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So yung mga dugo ng hayop na ginagawa nila, kaya nga may yearly atonement ang mga Hudyo, is temporary lang. Pero kung babasahin natin itong buo ng Hebrew chapter 9, na taon-taon sila nag-aalay para sa kapatawaran ng atonement ng kanilang kasalanan. So kung hindi dumating ang Panginoong Jesucristo, we need still to offer the blood of animals for our temporary atonement. Pero dumating ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, na walang kapintasan. Kinakailangan ang iaalay na kordero ay walang kapintasan. At alam natin ang Panginoong Jesucristo ay walang kapintasan. Kaya nga nung nakita sa ni Juan sa John chapter 1 verse 29, di ba? Laging nire-recite yan sa banal na misa, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya nga, tingnan ninyo dumarating ang kordero ng Diyos. Di ba yun yung ginawa ni Abraham? Kordero ang inialay niya instead ng kanyang anak. So yung dugo ng mga kordero na hayop, yung literal na hayop, paulit-ulit nilang gagawin yon. But here comes the Lord Jesus Christ, offered Himself once and for all for our redemption from the hands of the devil. Nung isinuko ng unang mga magulang natin ang kanilang sarili sa demonyo. Kasi instead na ang Diyos ang kanilang pakinggan, mas sinunod nila ang diablo. So therefore, sinuko nila yung sarili nila sa demonyo. Naging Panginoon nila ang demonyo, hindi na ang Diyos. Kaya nga, yung John 3:16, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Gusto niya mapabalik ang tao sa Kanya sapagkat siya ang lumikha sa Kanya, hindi ang diablo.
Di ba sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, likhain natin ang tao na ayon sa kalarawan natin. Kumbaga yung isa mong pag-aari, yung pag-aari mo na mahal mo, hindi mo hahayaan na habang buhay ay nasa kamay ng ibang tao na hindi mo matubos mula sa kanya. Di ba may mga pag-aari kayo? O baka may pinakamamahal mo na bagay na meron ka sa buhay mo, then suddenly hindi mo mawari kung anong dahilan kung bakit napunta doon sa ibang tao. Hindi mo pwede sabihin yun, akin to ah. Di ba? Pwede mo masabihin, akin to ah. Kahit alam mo na sa'yo yun, at alam nyo hindi sa kanya yun, but you need to redeem it. Babayaran mo yun sapagkat napakahalaga yun sa'yo. And that is what God has done for us. Bagamat ang tao, isinuko niya ang sarili niya, nagpailalim siya sa diablo, nung sinunod niya ang diablo rather to obey God, isinuko niya, sinangla niya ang kanyang sarili, dahilan sa mahal ng Diyos tayo, at ayaw niya habang buhay ay mapawalay tayo sa Kanya, ay pinadala niya sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him might not perish, but will have everlasting life. Yun yung reason. Kaya nga, nakakatawa, maawa ka, kung ang pagkakilala mo sa Panginoong Kristo ay tao lang. Kung tao, hindi kanya matutubos ng kanyang dugo. Kaya nga, ang Panginoong Kristo dinala sapagkat once and for all, kung babasahin natin yung buong Hebrew, basahin natin, sige tingnan natin, try natin basahin. Mahaba to eh. Pero, try natin yung kasi ang pinaka-concluding niya eh. Okay, basahin natin yung basahin natin ang buo hanggang 22. Sige, basahin na. Ang naunang tipan ay may alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Itinayo ang isang tulda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan ng hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Yung second outer layer to, yung tent of dwelling. Try to imagine na lang kung may mga architect dyan or engineer. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing, tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang kaban ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ng tipan ang sisidlang ginto na may lamang mana, ang tugtod ni Aaron na nagkaroon ng osbong at mga tapyas ng bato na kinasulatan ng tipan. At sa ibabaw ng kaban ng tipan ay may mga kirubin na nagpapakitang naroon ng Diyos, naliliman ng mga pakpak ng mga kirubin ang luklukan ng awa, ngunit hindi ngayon ang panahon para ipalawanag ng isa-isa ang lahat ng ito. So, take note, sa most holy place, andun yung Ark of the Covenant. So, kung ang mga protestante ang tumingin nito, sa kanila is, itong mga kirubin na ito sa ibabaw ng Ark of the Covenant ay Diyos-Diyosan. Katulad yan sa parokya na pinuntahan namin kahapon. Daming mga larawan. Pag ang mga protestante tumingin, Diyos-Diyosan na. Pero dito sa kadakong kabanal-banalan, andun ang larawan ng kirubin. Then, ganoon ang pagkaayos sa loob ng kanilang tuldang sambahan. Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakapapasok sa ikalawang bahagi na ito ay minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. So malala natin yung si Karayas, di ba? Nung nag-alay siya, napipil siya kasi hindi siya naniwala, nagpahayag sa kanyang anghel. Siya'y may dalang dugo ng ihandog sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan, at para sa mga kasalanan hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. Sa pamagitan ng mga ito, maliwanag na itunuro ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas hanggang nakatayo pa ang unang bahagi ng tulda. Simbolo lamang ang mga iyon na tumutukoy sa kasalukuyang panahon ng mga kaloob at mga handog na inialay ay hindi makapagpalinis ng buti ng mga sumasamba roon. So you see?
Ang paglilinis niya ay nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis, mga alituntuning panlabas lamang na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na, at siya ay naglingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo. Yan. Upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang dugo ng mga kambing at turo at ang abo ng dumaragang baka ang iniwisik sa mga taong tinuturing na marumi upang sila luminis sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialan niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Verse 15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan, dahil dito makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. So, di ba? Narinig natin, related doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Dumating. Verse 15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. And then, verse 16, kaya may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ang testamento ay walang bisa hanggang habang buhay pang gumawa. Magkabisa lamang yun kapag siya'y namatay na. So namatay ang Panginoon Kristo at muling nabuhay. Then, maging ang naunang tipan ay hindi pinagtibay para nang walang dugo. Matapos ipahayag ni Moises sa mga taong bawat kalituntin sa kautusan, kumuha silang dugo ng mga baka at mga kambing at hinaluan niya iyon ng tubig. Gumawa silang pulang lana at hanga ng isupo at sinasawsa iyon sa dugong may halong tubig. Winibisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito ay kanyang sinasabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipan na binigay ng Diyos at tinag-utos niya na to pa rin ninyo. Winisikan din niya ng dugo ang tulda at mga kagabitan sa pagsamba sa kautusan. Halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. So nakita natin yung dugo at tubig inihalo. Kaya kung makita din natin nung namatay ang Panginoon Kristo, nung sinibad siya, ay lumabas yung dugo at tubig yung sa Divine Mercy nung linggo. Then, ayon sa kautusan, walalos lahat ng bagay nililinis sa pagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So yung dugo ng mga hayop na yun, temporarily lang nalilinis sila sa kanilang kasalanan. But the Lord offered Himself for us, for our redemption, dun sa pagkakasala ng ating mga magulang. So yan, saglit lang. Excuse me for a while. May naamoy ako dun sa labas, kaya ganun. So, very clear, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. So, yung shedding of the blood ng mga hayop, mga kordero ay walang kapintasan, ay pansamantala lamang yun para sa kanilang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nga, dumating ang Panginoon Kristo once and for all para ma-restore yung relationship natin. Mababalik tayo sa Diyos. Kaya yun yung kahulugan nung John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sumampalataya sa kanya
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So it is necessary for the Lord Jesus Christ to die. Mark 10:45, sabi niya, dumating ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang aking sarili. Then, kaya nga dito sa John 3:16 na yun, dumating ang Panginoon Kristo. At sa John chapter 1 verse 29 na siya yung kordero, tinawag siya ni Juan Bautista na siya yung kordero. At the Lord Jesus Christ never refused the title. He is the Lamb of God. And then kung babasahin natin yung entire revelation or pahayag, makikita natin din yung paulit-ulit na title na kordero ng Diyos na pumapatungkol sa ating Panginoon Kristo. So, lawak ng revelation, basahin nyo na lang po. Makikita natin doon. Kaya ito, ulitin natin, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Actually, karugtong to ng gospel ng nakalipas na araw noong Lunes. Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugkay sa isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. So, ang unang pagdating ng Panginoon Kristo para tubusin tayo, mapanumbalik tayo, makuha tayo sa kamay ng diablo, ma-restore yung relationship natin. Ang unang pagdating ng Panginoon Kristo, He is a Savior for us. Pero sa kanyang pagbalik, He is our judge. Ayon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, na sa ating pagbalik ng Panginoon Kristo, siya yung maluwalhating hukom na upo sa kanyang hukuman upang tayo hatulan ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. So yan. Dito, okay. So, parang, di ba nakwento ko na rin yan, yung parang abogado, na yung isang mama nahulog sa isang ilog, niligtas niya. But later, nagkita muli sila sa isang tagpo, itong mama at saka yung abogado, na siya ay nakalukluk na as judge. At ang itong tao na kanyang niligtas before ay patuloy sa pagkakasala at may krimen siya na ginawa na pagdating niya sa korte, sinabi ng lalaki, kilala kita, you have saved me before. And sabi ng judge, I am not here as your savior anymore, but as your just judge. The same with sa pagbalik ng Panginoon Kristo, makikita natin yan sa Matthew chapter 25 verses 36 to 46, na parang ipunin tayo ng parang mga kambing at mga tupa at tayo hatulan ng Panginoon. Then here, verse 18, hindi hinahatulan ang parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So you see. Good morning, Master Drew. Verse 19. Actually, kung hatulan man tayo, it is not God. It is because ang Diyos, kundi tayo mismo ang humatol sa ating sarili. Okay? Ito kasi ang karugtong, maintindihan natin yung dulo nito, kasunod nito. Sabi niya, ngunit hinatulan ng hindi sumampalataya sapagat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig para mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Kaya nasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit sa dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag ng mga tao ang ginagawa niya sa pagsunod sa Diyos. So yan po yung salvation, yung kaligtasan. Kumbaga sukwan, ang kaligtasan, ikaw yung gagawa. Bakit? Ikaw yung lalapit sa ilaw. Kung ayaw mo lumalapit sa ilaw, ibig sabihin gusto mo sa dilim. Take note, of course, debatable issue to ng mga between Protestants and Catholic, the Catholic Church. Ang Gemini, good morning. Ang Catholic Church, ang Protestante, mga kapatid natin mga Protestante, many of them, Bible alone and faith alone. Kaso lang, pag magkaroon na ng debate,
at magkaroon ng cross-examination, hindi makakatagal yung ganong klaseng argumento. Niligtas tayo ng Panginoon, pero hindi pwede na manatili tayo sa dati nating kalalagayan. Yes, God restored already our relationship na naputol dahilan sa pagkakasala ng ating mga magulang. Yat pagkatapos nito, hindi tayo pwede maging tamad ng Kristiyano. Kaya kung titingnan natin, kaya hindi mag-work ang faith alone and Bible alone. Yan yung palaging debate sa social media, dito sa Facebook, sa YouTube. Hindi magtatagal na argumento yan. Kasi, pag intindihin mo ang Biblia, hindi dapat yung isang verse lang o ilang talata lang yung ang kukunin mo. You need to reconcile it to each other. Gamitin mo ang critical approach method when studying the scripture. Diba? Kasi kung sumampalataya ka lang pero hindi ka na mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, yes. Parang Katoliko lang ba? Nabinyagan lang. Yes, sumampalataya, nabinyagan lang. Nakumpilan lang pagkatapos nun, Hindi ganun pwede. Kaya nga, kung babasahin mo yung Matthew chapter 7, verse 21, ito napakabigat to na salita para to sa ating lahat. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit. Pwede rin yan sa mga born again. Sa lahat. Kasi, di ba, mahilig din sila, Lord, Lord. Di ba, kapag mag-praise and worship sila, Lord, 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 Hallelujah, Amen, Lord, Lord. Kundi yaon lamang ang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kundi yaon lamang sumusunod. Action word. Hindi sinabi doon, kundi yaon lamang mga sumampalataya sa akin. Pag sumasampalataya ka, hindi ka tamad na sumasampalataya. Gumagawa ka ng kalooban ng Diyos. Gumagawa ka ng kalooban ng Diyos hindi para bilhin ang kaligtasan mo, kundi yun yung kalooban ng Diyos. Matthew 7:21 para sa atin lahat yan. Andyan ang karugtong doon, kung mabasahin ninyo, sasabihin ninyo sa akin, Lord, nagpagaling kami, nagpangaral kami sa pangalan mo. Gumawa kami ng mga himala. Di ba? Sino yung mga gumagawa ng himala? Nagpagaling, nangaral, nag-street preaching, nag-online preaching. Kasama tayo doon. Ang sabi doon, karugtong sinabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng masama. Sumasampalataya ka, pero mapaggawa ka ng sumasama. See? Para sa atin lahat yun, walang exemption. Ano man kung ano. Mapaggawa ng sama. Kaya basahin niyo yung Matthew 25:36-46 during Judgment Day. Ihiwalay daw ng Panginoon yung mga tupa at mga kambing. Saan kaya tayo doon? Sa grupo ng mga tupa o mga kambing? Alam niyo bakit tupa at kambing ang paghahalin tulad ng Panginoon sa Judgment Day? Kasi mga tupa, mababasa natin na or maging sa mga video na napapanood natin, ang mga tupa kapag dalhin mo sa yung sharing, yung tawag dito, tatanggalan ng mga balahibo, makikita nyo isang katao lang. Hindi umiimik yung tupa. Ang kambing, subukan mo. May tali na yan, hilain mo. Ang tigas ng ulo. Ang ingay. Susugin ka pa kuminsan. See? Kaya ganun doon. Basahin nyo doon. Makikita nyo doon. Sabi niya, halik kayo mga pinagpala. Basahin natin siguro. Holiday naman ngayon. Ewan ko kung may mga pasok kayo. Sabi dito sa Matthew 25, at least ma-remind tayo. Lahat tayo ma-remind. So, saan kaya tayo? Master 2.
Natawa ka, saan ka ba? Sa grupo ng mga kambing o mga tupa? Kaya kailangan maging mukhang tupa tayo. Kaya tingnan nyo rin yung Isaiah 53, di ba? Yun din yung paghahaling tulad sa Panginoong Kristo na parang siyang tupa na dinala sa patayan na walang imik. So, ganun na ang mga tupa. So, despite na dadalhin na sila sa patayan, walang imik. So, very meek ang sabi dito sa Matthew 25:36 to the following. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, is referring to the Lord Jesus Christ, ang Panginoong Kristo, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at siya'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ng daigdig." Verse 35, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinainom. Inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Yan. Dito kinuha yung 7 corporal works of mercy at saka spiritual works of mercy ng ating simbahan. Verse 37, sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagugutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po ba kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad na aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Verse 40, sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Mabigat, diba? So that is why may 7 corporal works of mercy. That is why kung minsan may mga nagreklamo na Katoliko, bakit may second collection, ano ba yan? Yung mga second collection, may mga direct recipient yun, marinig yun minsan, di ba? Prison awareness, doon talaga yan napupunta. Sa mga elderly, sa mga kung ano yung intention sa second collection. Sana wag tayo magreklamo pag may second collection. Kasi yung first collection, intended yun sa parokya. Intended yun sa parokya. Yung second collection, hindi talaga pwede galawin yun. Ang collection sa parokya, may share ang diocese. Kasi ang diocese, mas marami silang pinapasweldo. Ang parokya, natural, pumunta ang chapel, may share din ang chapel sa parokya. Kasi marami din marami din mga gastusin para sa parokya kung may chapel man, katulad sa amin. Sana wag tayo magreklamo kasi yun, unknowingly, hindi mo alam na itong Matthew 25 pala nagagawa mo. Kasi yung mga hindi ka man nakakapunta sa kulungan, hindi ka man nakakapunta sa elderly, we're supposed to be doing this, pero hindi natin napupuntahan, but you are giving charity for those who are in need through second collection or mga charity ng simbahan, yung social service ministry, or pinagpipray mo, yung katulad ng Missionaries of Charity, yan. Ako, pinagpipray namin yan. Ang Calabrian Children's Foundation, under ng PSDP, nagpipray namin yan kasi wala naman kaming pera pantustos eh. Wala naman kaming katulad ng iba na maraming pera. So, pinagpipray namin, masisipag kami mag-pray. Yung Camillian Sisters, may mga elderly sila dyan sa sakop ng Antipolo na area na inaruga. So, kung hindi ka man makapagbigay ng tulong for them, is pinag-pray mo, ano na yun? I-credit ng Panginoon yun. Hindi ka man nakapunta. Ako, minsan ako nakapunta sa kulungan, mga ilang beses na rin, pero yung nag-mission kami sa kulungan dati, ng 2 araw, is nakapunta na ako, plus yung kaibigan ko dati.
napuntahan ko. So, i-credit ni Lord sa atin yon. And then, yung nagbibigay tayo ng tulong, credit ng Panginoon. Kaya ito, sabi dito sa verse 40, sasabihin ng hari, tandaan. Nagtanong kasi yung mga tao, kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? Verse 37, sasagot ang mga tuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakita na gutom at aming pinakain, o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po ba kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamtan? At kailan po namin kayo nakita nagkasakit o nabinanggo, o kaya'y aming dinalaw? Verse 40, tandaan mo ninyo tandaan natin. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Then, verse 41 naman, punta tayo sa sunod nga grupo, mga kambing. So, tingnan natin kung saan tayo, sa kambing ba o sa tupa, sa kanan o sa kaliwa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na hindi namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampo. So yun, namamatay yung apoy na hindi pala namamatay, supposed to be para lang yun sa kampo ng diablo at sa kanyang mga kampon. Nakita niyo yung uling part, nakita yung kanyang pon. Pero pwede pala tayo mapasama doon kung dito sa grupo na to tayo nabibilang. Itong karugtong, sapagkat verse 42, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamtan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. Let us suppose na hindi natin madalaw yung ibang tao na may sakit. Pamilya na lang natin, magulang nyo, mga magulang ba natin, lalo na yung mga magulang nyo na nasa kapatid mo maari, o sa pamangkin mo maari, nadadalaw mo ba? Nakapagpapadala ka ba ng tulong para sa magulang mo? Kapwa mo rin yung magulang mo, di ba? Especially ngayon, naging issue ng mga sikat na mga artista na tinatawag na culture, toxic culture, yung pagtanaw ng utang na loob sa magulang. Kung hindi ka Kristiyano, sundin mo yun. Yung sinasabi nila. Kung hindi ka Kristiyano, at kung hindi ka naniniwala balang araw sa Judgment Day, ang judgment lang na alam mo is pag namatay ka, kakainin ka ng uod. Babalik ka sa lupa, tapos na. No more, no less. Yun lang yung judgment na alam mo, mamamatay ka. Of course, yun yung tatawag na, yung specific judgment, ang tawag doon ng simbahan, kung hindi ako nagkakamali. Hatulan tayo sa ating katawan. So kung naniniwala ka na after mo mamatay, babalik ka sa lupa, kakain ng uod yung parte ng katawan mo. So, may formalin yung katawan mo, pareho kayo ng uod mamatay. So, okay yun. Ngayon, di ba, sinabi niya, nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain, nung ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom, walang maisuot, ako'y inyong pinaramtan, walang matuluyan, at ako'y inyong pinatuloy. Okay? Let us suppose na hindi natin magawa sa miyembro ng pamilya, sa ibang tao. Why not start it with our family? Why not start it with our parents? Kasi there are people na, ayun na, impluensyahan na ng mga artista, na westernized na. Ayaw na tumulong sa magulang. Not as utang na loob, but it is because God commanded it. Di ba? Ano sabi doon sa Galatians chapter 6 verse 7?
Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi, God is not mocked. Sabi niya, ang tao, kung anong itinanim ng tao, ay yaon ang kanyang anihin. So ngayon, kung ikaw bilang anak, nagtatanim ng kabastusan at kalapastanganan sa magulang mo, then look at yourself, baka magulang ka rin. Or maliban, single ka, hindi ka mag-aasawa. Kung single ka naman, kahit single ka or hindi ka nag-asawa pero bastos ka sa mga magulang mo, then sino sa tingin mo ng mga pamangkin mo o kamag-anak mo o mag-aaruga sa iyo? Ano sabihin ng mga pamangkin mo? Ito bastos dati kay lolo eh. Diba? Baka pagdating ng araw, sipa-sipain ka rin ang mga pamangkin mo. Diba? Yun yung sinasabi, katarungan justice yan tinatawag mga kapatid. Yung kung ano yung ginagawa natin sa magulang natin ngayon. Yung sinasabi sa Galatians 6:7, hindi karma yan. We do not believe in karma. Pero yung term na sinabi doon sa Galatians chapter 6 verse 7, na kung ano yung itinanim natin, ay siya nating aanihin. Ay sabi niya, God is not mocked. Ito, basahin na lang natin. Okay. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. God is not mocked. Kung ano itinanim ng tao, yun din ang kanyang anihin. So kung nagtatanim ka ng mabuti right now, then of course you will expect a good harvest, a good fruit. Pero kung nagtatanim ka ng masamang puno ngayon, ano i-expect mo na bunga? Diba? Ano i-expect mo na bunga? Anong i-expect natin na result? Diba? Wala, of course. Kung nagtanim ka ng masama, okay, actually kapag nagtanim ka ng masama, sa ngayon, di ba, natural sa process yun eh. Parang kapag nagtatanim ka, pwede mo naman bunutin. Yan. Kung pwede mo bunutin, alisin mo yung mga ugat, baka tumubo ulit. Yan. Yan yung uprooting. I-uproot mo. Then, you have still a chance to plant a good tree right now. Gumawa tayo ng mabuti ngayon. Kung dati gumawa tayo ng masama, may edad pa tayo, malakas pa tayo, i-uproot natin yon. Ibig sabihin, pagsisihan natin yon, talikdan natin yon. Alisin natin yon sa ating buhay. Magbalik tulob tayo sa Diyos habang may panahon pa. Huwag na natin hintayin na huli na lahat. Then balang araw makikita mo, especially sa mga magulang, kapag matitigas ang ulo ng magulang towards the will of the Lord, makikita nyo yan naman, makikita nyo naman yan sa mga anak nyo. May resulta talaga yan. Ganun ang hustisya. So may pagkakataon pa. Kung ano itinanim, ay siya din yung aanihin. Yung bunga nun, balang araw. So if we are disrespectful towards our parents, bakit napunta tayo doon? Maybe the Lord will it. Bagamat. Kasi apart yun eh. Yung, kung nagkasakit ako, dinalaw ninyo. Nung nagutom ako, pinakain ninyo. Nung nauhaw ako, pinainom ninyo. Wala akong madamit, pinaramdam ninyo. Di ba? Natulungan ba natin ang ating mga magulang na nagutom? Nasa probinsya, walang makain. Kasi yung mahal ng fertilizer. Tapos ikaw ngayon, medyo na maayos na yung buhay mo. Tapos, ano ka na kasi medyo maangat na yung buhay mo. Walang hiya ka na, salbahe ka na. Hindi mo na pinapansin yung mga magulang mo. Yan, that is isang uri ng pagtatanim. Sakop yan dito sa Matthew chapter 25. Nung ako'y nagutom, ako inyong pinakain. So sabi ko nga sa inyo, kung hindi natin magawa sa ibang kapwa, then let us start it with our family, with your parents, with our parents. Ako dati, alam ko, naranasan ko yun na kung bakit, sinasabi ko rin yan na malakas loob ko. Kasi,
talagang nagawa ko yun, kabastusan. Nasagot ng bibi, nakikipagmurahan ako sa tatay. Pero nung later, nung nagkakaedad na siya, at least nagkaroon ako ng opportunity for a referation. I-check nyo na lang sa Google. Inalagaan ko siya, he is with us until na mamatay siya. Though natural, pagdating ng araw pala mga kapatid, pagdating ng araw, bilang anak, kahit sabihin mong you are doing your part to take care of your parents, pag wala na sila, of course, magkakaroon ka pa rin ng question with yourself. Ginawa ko ba yung dapat para sa magulang ko? Ginawa ko ba yung narapat? Maano pa rin maramdaman mo pa rin yung ganun. Pero at least tayo, di ba, may pagkakataon tayo. Kasi time will come, makikita din natin yan na kung ano yung tinanim natin towards our parents. Your children will do the same. That is justice. Makikita nyo balang araw kung walang iya kayo sa mga magulang nyo. Makikita nyo yung katarungan na darating din sa inyo yun para ma-realize nyo na kasi kung hindi natin ma-realize minsan hindi natin maisip-isip na mali pala yung ginawa natin. Hindi natin makapagsisi, hindi natin mapagsisiyan. So, talagang kuminsan ipaparana sa atin yan. So, yun yung mga kapatid. Ako talagang, talaga ako kay tatay nung nalagaan ko siya, huminga ng sorry sa kanya tayo kung ano man yung mga pagkakasala before sa'yo. Patawarin mo ako, sabi ko sa kanya. At least I did that to my father before sila matay. Diba? Tapos may isang instance ka na nag-away kami. Pupunta siya sa kapatid ko sa Pasig. So pinabayaan ko siya, sige. Pero matanda na si tatay, 80 plus na noon eh. Pero hirap na maglakad, nagsakay sa tricycle. Pero natural, along the way na gano'n nangyari, talagang kinuan ko, talagang nakonsensya ako na hindi tama yung ginawa ko, talagang hinahabol ko siya. Mabuti pagdating doon sa lugar na pupunta sila sa kapatid ko is nakita ko siya, nakilala siya ng mga bata, inalalayan siya papunta doon sa kapatid ko. So ganun mga kapatid, sa Matthew 25 it is very clear na harap tayo sa hukuman ng Panginoon. Kaya nga yung choice na yun, actually yung to live in the light or gusto ba natin sa kadiliman. Ay yung sinasabi doon, yun yung judgment. Tayo yung magpipili. Gusto ba natin sa liwanag o gusto natin ng kadiliman? Ang hirap, di ba, kapag sa burnout lang nga, literal na burnout, ang hirap. Di ba, ang hirap kumilos. Ang hirap. Kaso lang, kung patuloy tayo sa pagkakasala, ganun yung estado ng buhay natin. We wanted to live in darkness rather than to live in light. Yung basahin nyo na, John 3:16 to 21, yung huling part. Ito tayo yung magkuka ng sarili natin, tayo yung gumagawa ng kahatulan sa sarili natin, na kung patuloy tayo sa paggawa ng masama, tayo yung pumipili ng kadiliman at hindi ng liwanag. Ayaw natin sa Panginoong Kristo, tayo pumipili nun. Gusto natin sa demonyo, di ba? Ang Panginoong Kristo liwanag John 8:12, sabi niya, I am the light of the world. Then doon sa John chapter 1 verse 5, siya yung liwanag na hindi makukonquer ng kadiliman. So siya yung liwanag. So pag sinunod natin siya, we are living in the light. Ngayon kung ayaw natin siya susundin, parang katulad ng kinuwento ko sa iyo, si Ibatadan, na sundin ng Diyos, ang diablo ang kanilang sinunod. So, ibig sabihin, sila yung pumili. Pinili nila yung kadiliman. So, yan yung panahon ngayon na tayo yung tinatanong din ng Panginoon, ano yung pipili natin? The light or the darkness? So, maybe that is by now. Shalom. May God bless us all. Thank you sa mga nag-join, nag-likes, at saka sa mga nag-share isa, at saka sa mga nag-comment. May God bless us all mga kapatid. Thank you.